discover, ito yung gagawin natin, Toyota Corolla. Toyota Innova pala to. So palitan natin mga discover, let's go. Alright, so yung mga discover, ito na yung gagawin natin, yung Toyota Corolla, black top yung engine niya, no? So alternator, then change oil tayo mga discover. Ito yung mga tools na kakailanganin ko. Pero linabas ko na lahat mga discover, ayan. Kung sakaling may kailangan ako, no, hindi na ako labas-pasok dun sa loob. So ayan mga discover, dahil lowered itong sasakyan, sabi ko wala akong pang lowered na jack. So pinadala na ni Boss A yung kanyang low profile jack. Ito pang susuporta ko lang to mamaya. Napakagaan ng hood nito. Tingnan nyo, oh. Ang gaan niya mga discover. Ganyan siya mga discover kapag linagay ko yung stand niya, no. So, kung mapapansin nyo, tabigi yung kanyang hood. Mas maganda, lagyan ko na lang siya ng kahoy dito, no. At lagyan ko na lang ng rubber. Ayan yung tinatawag nilang black top engine. Dahil yung kanyang pinaka-top is black, kaya black top. Joke lang po, no. Uy, tingnan nyo naman, no. Naka TRD oil filler cap. So, tingnan natin mga discover, no. Kung meron siyang parang radiator, no. Yung meron siyang pressure valve. Uy! Meron. Nakita nyo mga discover, oil filler cap lang yan. Pero meron siyang parang radiator, no? Yung nakikita nyo sa radiator, yung pressure niya, no? Nag-o-open and close yan mga discover. So ito naman mga discover, yung alternator niya nandun sa ilalim. Ayun. Kaya obligado natin tanggalin tong mga parang trumpet niya, no? Ayan. Kung mapapansin nyo, itong apat na to, no? Carb yan mga discover, no? Carburador yan. Kapag ka nag-gas ka, apat yan na, ayun, no? Apat yan na bumubuka. Yan, dalawa dito, dalawa dito. So, yung alternator niya, hindi natin siya matatanggal, no? Kung hindi natin tatanggalin itong trumpet na ito, mahirapan tayo magtanggal. Ayun yung alternator niya sa ilalim, no? Yan yung alternator niya, kaya mahirapan tayo kapag hindi natin tinanggal yun, mga discover, no? Medyo mahirap dukutin dito, no? Kaya magkakaroon tayo ng mga special tools dyan, no? Gagamitin natin. So, yung parang sa power steering mga discover, no? Ayan. Yung ganito, no? Ayan. So, gagamitin natin to. Siguro, ito ding extension. Then, ito mga discover yung gagamitin natin. Size 5 yata yun or 6. Pero, 6. 5 lang siguro, ayan. Tapos, gagamit tayo ng number 12. Kasi yung isa, 12 yung tornilyo niya, no? Ito, ratchet. Gagamitin natin yan. Tapos, 12mm. 10 or 12mm lang. So, ito mga discover, ito yung ilalagay ko munang stand doon. Ayan, tapos meron siyang rubber para dito natin siya ilalagay, no? Ayan, para tumaas tong hood. Dito ko muna siya ano doon sa may bakal na yun, ano? So, safety lang mga discover. Tapos, ito pala mga discover, dagdag ko lang. Ito yung camshaft niya, wala na siyang camshaft cover, no? Ayan, makikita nyo, dual camshaft yan. At ito, lalagyan natin ng takip to para hindi mapasok dito yung mga tornilyo, no? Magkakaproblema tayo kapag ka napasukan yan. Then yung mga carb, no? Mamaya pagkatanggal, although naka-close naman yan, ano? Kapag ka natanggal natin itong mga parang trumpet niya ito, mas safety is lagyan na natin ng cover. Alright, so umpisa na natin mga discover, let's go! Start na tayo. Ito yung sinasabi ko, no? Medyo alanganin ako dito sa hood niya, no? Kaya itataas ko muna ng konti. Yung camshaft, yung timing belt, secure natin. At ito mga discover, lalagay ko dito, no? Para mas tumaas ng konti. Mamaya kapag hinigpitan ko, so ito, tatandaan nyo na lang kung ilan yung thread na nakalabas. So ito, napansin ko lahat, 3. Alright? Size 5 na 1/4. Tapos itong extension na para siyang power steering, ayan. Napakita ko lang sa inyo kung paano siya nag-work kanina, ano. Ayan, ganito siya mga discover. Ayan. Kapag ka dito, kahit hindi nyo nalagyan ng extension, ganito lang, oh. Yung sa baba, pagka ginamitan mo ng ganito, yung mahaba, tumatama siya. Oh. Hindi nyo maipapasok na maayos. So, pwedeng bumilog yung tornilyo mga discover. Kaya dapat talagang naka-straight siya mga discover. Ayan. Nakapasok siya, nakapasok. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. Kung saan ko tinanggal, doon ko din babalik, no? At ayan, mga discover, para safety na rin, naka-close naman yan kapag hindi umaandar yung ating engine. Pakita ko sa inyo, no? Ayan. O, 1, 2, 3, and 4.
Ayan. So, naka-close naman siya, pero lagyan na rin natin ng takip mga ka-discover para walang pumasok na dumi. So, yun na yung alternator ngayon mga ka-discover, no? Maluwag na yung ating pagkikilusan. Kung wala kayong goma, yung sa face mask, tanggalin nyo, no? Gawin yung parang rubber. Ayan, tali nyo dito. Alright? Maluwag na yung pagkikilusan natin. So, matatanggal na natin tong mga cable nya, no? Tapos mga ka-discover, meron yung tornilyo dyan sa baba. Yan, makikita nyo yan. Yan yung tatanggalin natin. Tapos, meron din dito. Yan, ilalagyan ko ng circle, no? Ayan. Tapos, dito sa pinakababa niya mga ka-discover, meron pa. Meron din dito, ayan. Alright, natanggal na natin yung battery. Baka mamaya isipin nyo, nakakonect yung battery, magkakaroon kayo ng problema. So, itong naka-cover na yan, yun yung positive. Tatanggalin natin yan. Let's go! Then, i-atras nyo tong rubber niya mga ka-discover, no? Ayan. So, meron niyang nut dito mga ka-discover, 10mm yan. Ayan, natanggal na natin. Then, ito. Okay, tanggal na natin siya. Okay, so ngayon mga ka-discover, bago tayo magtanggal ng tornilyo, kapag hindi naman maluwag yung belt nyo, no, at okay naman, tandaan nyo na lang mga ka-discover kung saan yung higpit nya mga ka-discover, no, katulad nya, no. Lalagyan natin ng marker. Ayan. Etong washer naman na to, mamaya iikot din naman yan. At least meron tayong pagbabasehan mamaya pag binalik natin. Alright, so ipapadaan natin dito yung ating pangtanggal, no. So 12mm socket to. So syempre paluwag niyan counterclockwise, no. Ayan. Paluwag. Ayan. So yun naman mga ka-discover, yung tornilyo na yun sa ilalim. 14mm siya na socket. Ayan. Doon sa kabila, meron ding tornilyo yun na umiikot siya. So dapat kontrahin nyo yun. Ito yung jack ni Boss A. Arcan po yung brand nito, no? At ito po ay aluminum. Damn! Alright, so yung mga ka-discover, lalagyan nyo lang ng ganyan, ano, yung kontra, para hindi siya umikot, ano. Tapos, luwagan na natin doon sa taas. Ito na yung nut po niya doon sa likod, ano. So, matatanggal mo na to, ayan. Ayan. Yung tatanggalin nyo, ano, ayan. Ayan. Tapos, itutulak nyo yung alternator, papasok. Ayan, o. Tatanggalin na natin tong belt. No? Ayan. Okay, so kapag natanggal nyo na po yung tatlong tornilyo, mahuhugot nyo na tong alternator. Ayan, dahan-dahan po kayo at mabigat ito, no? Straight ahead, no man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Alright, so yung po mga ka-discover, parang ngayon pa lang talaga mapapagawa tong alternator na to, no? So kita nyo naman kung gaano katibay ito. At yun, no? Made in Japan mga ka-discover. So 12 volt alternator, Toyota. Ayan yung itsura niya mga ka-discover. Kapag ganito, hindi kayo natapos, tago nyo muna yung mga pyesa. Baka mawala, mga ka-discover, mahirap na. Ito, lilinisin ko na rin to bago ko ibalik. Alright? Alright, so yun po mga ka-discover, good morning po. So ito na po yung alternator na ipagawa sa Ray Electrical dito sa May Marikina, no? Ayan. So, dahil very rare na lang itong mga ganitong alternator, ginawa nila, re-repair na lang mga ka-discover at pinalitan yung mga pyesa, no? So papakita ko sa inyo mga ka-discover yung mga pinalitan dito. Hindi po ito Sarplus Japan. Ito po yung original na alternator niya. Ang ginawa dito, pinalitan yung mga parts sa loob. Ayan. Pinalitan din to, yung kanyang stator. Tapos yung kanyang IC, yung voltage regulator, no? Sira na rin. At yung kanyang diode. So yung po mga ka-discover, tapos ito pa yung mga ibang piyesang pinalitan, ano? Pati ito, pinalitan na rin. So ulitin ko lang po, hindi siya brand new at hindi po siya Sarplus Japan. Ayan. So recondition lang mga ka-discover.
So ilalagay ko na to mga cover. Let's go! Sa pagbalik po, no, kung paano nyo lang din tinanggal, ganun nyo din ibabalik. So ayan, linininis ko na yung mga tornilyo nito, no. Ayan. So ito, dito yun sa taas, mga cover, no. Kapag linagay na natin yung terminal nung positive, ano, yung wire nya. Tapos ito dito. Tapos ito mga cover, yung nut nya dito siya, no, sa ayan, dito siya. Tapos doon sa likod nakaganito siya mga cover, no. Ayan. Tornilyo siya ng ganon. Kaya sabi ko, kukontry nyo dito mga cover. Ayan. Pag nandun na siya dun sa bracket nya. Ayan. Diyan siya nakalagay. Okay? I-brush ko lang yon at lalagyan ko ng grasa, no, para madulas siyang ilalagay mamaya. Kapag ilalagay nyo na yung tornilyo doon sa ibaba, lagay nyo muna yung sa taas, ano? Ayan. Para hindi kayo mahirapan, ano? Yan yung technique. So ilalagay nyo muna yan para hindi siya nalalaglag. Okay, so ngayon ilalagay na natin yung tornilyo nyo doon sa baba. Okay, so wag muna nating higpitan doon sa baba kasi i-adjust pa natin to. Ito yung mga cover kapag hihigpitan natin yung belt, ganyan, no. Then higpitin natin tong tornilyo na to. So ngayon ilalagay muna natin yung drive belt, itotodo nyo muna ng ganyan. Tsaka nyo ikakawit yung drive belt. Ganito lang mga cover, no. Ayan. Nailagay na natin tong drive belt, no. Ayan. So kapag hihigpitan nyo mga cover, ganyan, no. Oh. Hihilain nyo yung alternator na ganon. Basta make sure nyo lang naka-align na maayos yung inyong drive belt. So ito yung linagay kong marking mga cover, no. Hawak ko kasi itong cellphone ngayon. Ayan. So mapapansin nyo yung belt humihigpit din. Then kapag natapat nyo na dyan mga cover, higpitan nyo na. Then higpitan na rin natin yung sa ilalim. Kapag maghihigpit kayo ng alternator, ito yung technique ko mga cover. Ayan, no. Para mahigpitan nyo ng maayos. Ayan. So ito yung pinang iikot dun sa phantom jack, ano. Ayan. So isusuksok mo lang dito mga cover, ayan, no, tapos ihilain nyo mga cover, ayan. So meron siyang bracket doon, no, igaganin nyo lang siya, tapos higpitan na natin. Ayan, nakita nyo yung marking natin, ano, ayan, tumapat na siya. Para din siyang ratchet mga cover, ayan, ganito siya, no. Alright, so higpitan ko na gamit itong flexible na 12. Alright, so nahigpitan na natin dun sa ilalim. So ipa-final na natin dito sa itaas, no. Ayan. So 12mm socket to, dun sa baba 14. Dinagyan natin ng basahan itong timing belt niya, no. Ayan, para hindi siya madikitan mga ka-discover. Ayan. Dinagyan natin ng sapin tong camshaft tsaka tong timing belt, ayan. Yung hindi lang siya luluwag mga ka-discover. Nahigpitan ko na, no. So mapapansin nyo, hindi siya masyadong maluwag, hindi siya masyadong maigpit. Ayan, may play lang siya, ayan, no. Parang ditong sa power steering niya, hindi naman tayo nagtanggal, pero tingnan nyo to, no? Ayan, no. Oh. Oh, 'di ba? May play din siya mga cover, ayan. So kapag ka sobrang higpit, pwedeng maputol tong drive belt nyo, no? Ayan. So binalik lang natin siya dun sa dating higpit niya mga cover, ayan. Alright. Okay, so ngayon nilalagay na po natin yung kanyang socket, no, tsaka yung kanyang wire ng positive. So bago nyo ibalik to, lihain nyo muna to. Then yung kanyang nut na 10mm, no.
So tapos ilalagay na natin tong kanyang rubber. Tapos ilalagay na natin tong kanyang socket. Ayan. Alright, so yun mga discover, ngayon ibabalik na natin to. Ang hirap lang talaga mga discover kapag ka-lowered yung sakyan, nasakit sa likod. Ako kung saan ko tinanggal, eto, doon ko lang din sila ibabalik. So ayan, lininis ko na to mga discover, ayan. Bravery of history, this train is racing straight ahead. No man can do like I can. Then maglagay muna kayo ng ilang tornilyo dito para hindi siya malaglag. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been set. Bravery of history, this train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Won't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been set. Alright, so yung mga discover, oh, merienda muna tayo. Ayan yung merienda ko. So mainit pa. Alright, so yun po mga discover, tapos ko nang gawin yung alternator, no. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At susunod po natin dito is change oil mga discover, no. Then after change oil, gusto na rin ng may-ari na palit na rin yung gas niya, no. Kasi parang napanis na mga discover, iba na yung amoy. So doon natin siya i-drain doon sa loob niya. Akala nyo lang na madali siyang ginagawa kasi nga ini-edit na natin to para hindi ka po kayo naiinip, no. Pero sa totoong buhay, talagang matcha-challenge po kayo mga discover kung paano maggawa ng mga sasakyan. So ito, at least nagkakaroon po kayo ng idea, no, sa mga sasakyan. So yung mga discover, kita-kita po ulit tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Right, yung mga discover, nakalagay na yung ating oil filter remover.